Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Ang ating pong topic ngayon ay ang epekto ng sobrang pag-inom ng tubig. Noon, hindi ko alam na pwede kang mamatay dahil sa tubig at pwede ka ding maospital dahil dito. Alam niyo po ba iyon? Alamin natin ang Tagalog facts at mysteries kung paano pwede nating ikapahamak ang pag-inom ng tubig at kung paano ito pwedeng maiwasan. Isang ina ang namatay matapos uminom ng humigit kumulang 64 ounce ng tubig sa loob lamang ng 20 minutes. Si Ashley Summers, 35 years old, ay nagsimulang makaramdam ng matinding pagka-dehydrate noong July 4, 2023. Siya ay nagbabakasyon kasama ang kanyang pamilya. Si Ashley, kanyang asawa at dalawang anak na babae ay nasa Lake Freeman. Ito ay isang sikat na summer destination na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Indiana, USA. Sila ay nanatili doon mula July 1 hanggang July 4 dahil ito ay isang weekend holiday boat excursion. Sa huling araw ng kanilang trip, nakaramdam si Ashley ng pagkahilo at pananakit ng ulo, mga sintomas ng dehydration. Pero para sa kanya, hindi talaga mapawi ang kanyang pagkauhaw ng araw na iyon, kahit anong gawin niyang pag-inom ng tubig. Kaya naman si Ashley ay uminom ng 4 na 16 ounce na bote ng tubig o halos kalahating galon. Ayon sa kapatid ng biktima, pakiramdam daw ni Ashley ay hindi sapat ang tubig na kanyang iniinom. At nang umalis sila sa sandbar at makarating na sa pantalan, halos 20 minutes daw ang biyahe mula sa bangka. Uminom daw si Ashley nga ng 4 na bote ng tubig sa loob lamang ng 20 minutos. Nang makauwi na nga sila sa bahay, si Ashley ay bigla na lang daw bumaksak sa kanilang grahe. Kaya siya ay dali-daling dinala sa isang ospital. Nagkaroon si Ashley ng severe brain swelling. Hindi na muling nagkamalay si Ashley at tuluyan ngang namatay. Sa ospital, na-diagnose si Ashley ng mga doktor ng water toxicity o hyponatremia. Ang sakit ay nabubuo bilang resulta ng sobrang dami ng tubig sa katawan at pagkakaroon ng hindi sapat na sodium na kanyang ikinamatay. Dito naman sa Pilipinas, may naging kaso din ng water toxicity at 3 araw na nakomatos. Sa isang YouTube interview ni Jai Agpangan, ibinunyag niya na siya ay naospital at nakomatos sa loob nga ng 3 araw dahil sa pamamaga ng kanyang tenga at pagsusuka. Si Jai Agpangan ay isa sa sikat na Agpangan twins at dating housemate na palabas na Pinoy Big Brother. Nakilala si Jai at ang kanyang kambal na si George dahil sa PBB nga ng taong 2012. Pagbubunyag ng kambal sa isang vlog, nasobrahan nga daw si Jai ng inom ng tubig dahil ito daw ay nagfa-fasting. Nagulat nga po ako nang malaman ito dahil madami pong balita o vlog akong nababasa na sila daw ay pumapayat dahil tubig lang ang kanilang iniinom o walang kinakain. At ito pala ay masama sa ating katawan. Ayon pa nga sa kwento ni Jai, bago daw magpasko ng December 24, 2021, nakaramdam siya ng pamamaga ng kanyang tenga. Hindi niya daw alam kung bakit at inisip niya daw na ito nga ay baka dahil sa bagong piercings niya. At baka nga daw na impeksyon ito kaya siya nagsusuka. Si Jai daw ay nagluluto noon ng spaghetti at naghahanda ng samyup para sa kanilang pamilya. Pero bigla na nga lang daw siyang nakaramdam ng pagsusuka. Kaya nahinto siya sa pagluluto at nagsuka si Jai ng halos 20 times. Kwento pa ni Jai, hindi daw siya makahinga ng maayos na mga oras na iyon. At kahit na natatakot na siya para sa sariling kalagayan, tiniis niya lang ang sakit at humiga na lamang. Dahil sa tuloy-tuloy na pagsusuka ay nawala na rin siya ng malay kalaunan. Ayon pa sa kwento ng nanay ni Jai,
Si Jai daw ay napaihina daw sa suot na damit at pawis na pawis kahit na wala na itong malay. Nag-seizure na daw si Jai kaya nagpa siya na ang pamilya na itakbo siya sa ospital. Pero hindi daw agad na itakbo si Jai sa ospital kasi ang tanging marunong lang mag-drive sa kanilang pamilya ay si George. Kaya naman, tinawagan nila ito at inantay munang makauwi bago na itakbo sa ospital si Jai. Sobrang hindi daw akalain ng pamilya ni Jai ang nangyari kasi ayon kay George, pareho lang naman daw sila ng kinain bago ang pangyayari. December 24 hanggang December 26, si Jai ay nakoma sa ospital, kaya ang kanyang pamilya ay nagpasko sa loob ng ospital. December 27 na lang siya ulit nagkamalay, na NGT o maliit na tubo ang inilagay sa kanyang ilong para pakainin noon si Jai, at sumailalim din daw siya sa lumbar tap. Marami daw sinabi ang doktor na posibleng naging komplikasyon ni Jai, tulad ng meningitis, tetano at sepsis. Nang magising si Jai ay wala daw itong maalala sa mga nangyari. Hindi din agad daw nakakilala si Jai at tanging si George lang ang kanyang nakilala at unang kinausap. Takot na takot daw si Jai nang malaman niya at ikinuwento sa kanya ng kanyang kapatid na siya ay almost half dead, na koma at matagal na ospital. Malaki daw ang naging pagbabago nang nangyari sa pamilya ni Jai. Naging mas maingat daw sila sa kanilang kalusugan. Dahil sa pinagdaanang pagsubok, pinasalamatan ni Jai ang kanyang pamilya sa pag-aalaga sa kanya at sa pagpapalakas ng loob niya sa pamamagitan ng pagpapakita ng suporta sa kanya. Lubos din na pinasalamatan ni Jai ang Panginoon para sa kanyang pangalawang buhay. Taos-puso rin ang pagpapasalamat niya sa lahat na nagpaabot ng suporta sa kanya. Sa lahat ng pinagdaanan ni Jai at ng kanyang pamilya, nananatili pa ring positibo ang aktres. Pero ano nga ba ang nangyari kay Jai at kay Ashley at bakit pareho silang napahamak dahil lamang sa pag-inom ng tubig? Ayon po sa mga doktor, hindi dapat bumaba ng 8 basong tubig ang ating iniinom kada araw upang manatili tayong hydrated. Pero minsan, nakadepende pa rin sa aktibidad na ginagawa ng isang tao kung ilang basong tubig ang iyong dapat inumin, lalo na kung ikaw ay pinagpapawisan sa iyong ginagawa. Sapagkat habang ang tao ay pinagpapawisan, indikasyon ito na nangangailangan tayo ng tubig sa katawan. Dagdag pa rito, pinapayuhan din ang mga tao na uminom na maraming tubig, lalo na daw po kung tayo ay may sakit upang magkaroon tayo ng kaginhawaan sa katawan. Pero dapat pa rin po nating tandaan na mapanganib para sa atin ang sobrang pag-inom ng tubig at ang kondisyon na ito ay tinatawag na water toxicity. Ano nga po ba ang water toxicity? Ang water toxicity ay kilala din sa tinatawag na water poisoning o water intoxication. Ang kondisyon na water toxicity ay nangyayari kapag ang isang tao ay uminom ng labis na dami ng tubig sa loob ng maikling oras lamang. Ayon po sa mga eksperto, ang sakit na ito ay life-threatening. Ang mga sintomas ng water toxicity ay pagkakaroon ng hindi magandang pakiramdam, pagkakaroon ng muscle cramps, pagsusuka at pananakit ng ulo. Sa proseso, nagugulo ang normal na ginagawa ng organ system ng katawan, lalo na ang kidney, na ang trabaho ay balansehin ang liquid na pumapasok po sa ating mga katawan. Sa water toxicity, hindi nakukuha ang balanse sa pagitan ng tubig at mga electrolyte katulad ng sodium, potassium at chloride. Kapag ang sodium sa katawan ay naging mababa sa normal na bilang, namamaga po ang mga cell ng ating katawan at hindi na ito gumagana ng maayos. Masama po ang epekto ng mga cell na ito kapag namamaga, at mas masama pa kung aabot ito sa ugat sa utak. Kapag napabayaan ang water intoxication at hindi naagapan, ang mga sintomas nito ay pwedeng mauwi sa comatose, brain damage at pagkamatay ng isang tao.
Ang mga taong may medikal na komplikasyon ay prone sa water intoxication. Narito ang ilan sa mga sumusunod. Mga taong may sakit sa atay, pagkakaroon ng problema sa bato, hindi makontrol na diabetes, schizophrenia, at congenital heart failure. Para maiwasan ang water intoxication, magandang malaman mo ang mga senyales kung kulang ka ba sa tubig. Ayon sa mga pag-aaral, maaari mong tingnan ang kulay ng ihi na ilalabas mo. Kapag dark yellow daw po, ibig sabihin nito ay kulang ka sa tubig. At kapag naman colorless ang iyong ihi, nangangahulugan ito na sobra ka sa tubig at may posibilidad ka na makaranas ng water poisoning. Ayon sa mga eksperto, lagi mong tandaan na dapat maging pale yellow ang kulay ng ihi mo dahil ito ang palatandaan na sapat at angkop ang tubig sa iyong katawan. Tandaan din po kapag may isang miyembro ng inyong pamilya sa opisina, paaralan o kung saan man at hindi maganda ang pakiramdam ay agad na dalhin niyo po sa doktor o ospital. Lalo na po kasi sa kwentong ito, halos 20 times na nagsuka si Jai at ito po ay hindi normal. Ganon din po sa lagnat, kapag masyadong mataas ay agad din pong dalhin sa doktor. Ito po kasi ay mga warning signs ng ating katawan na mayroong hindi magandang nangyayari sa loob ng ating katawan. Mas mainam na maagang maagapan kung anuman po ito. Naway may nadagdag sa inyong kalaman ang ating storya. Hanggang sa susunod na episode na Dagdag Kalaman, dito lang yan sa Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe. God bless everyone!